kung admin candidate lang ang tatapat kay VP Sara, malabo yang mananalo because syempre sa dinami-dami ng mga problema natin dito sa administration na to, I tell you this, kung sino man yung i-endorse ng Pangulo natin, it will really be a kiss of death. No? Malabong mananalo yan. Definitely hindi mananalo yan. Prof, gaano ho ba kalaki ang epekto nitong maagang pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte sa kanyang presidential bid sa 2028? Ito ho ba ay isang magandang strategy, ang move na ito, o maaring magkaroon po ng political risk, magdala po ng political risk sa kanya? Well, I think it's really a good move, no, on her part that she declared early, no. Number one, alam naman natin at may mga speculations na rin naman na siya talaga ihahabol. Not to mention na talaga maganda naman yung kanyang mga numero, no. So I don't see any reason bakit kailangan pang pagtagalin. Secondly, kung iniisip naman natin siya ay magiging subject sa mga tinatawag natin na pagbatikos, no, yung mga pagpuna ng mga kalaban, I don't think that's also happening right now because you see, 3 years na naman siya talagang pinapahirapan ng kanyang mga detractors, no. Hindi na to bago. So kung sinasabi nila na binibigyan niya ng pagkakataon yung kanyang mga kalaban para siya ay atakihin, I think yung pag-atake matagal na nangyayari, no. Another thing, itong maagang pagdedeklara may epekto to, no. Maaaring hindi nakikita ng ibang mga eksperto o analyst, pero ang nakikita ko kasi rito is yung maaga niyang pagdedeklara ay mahalaga para yung budget na ipiprepara sa 2027 hindi talaga magagamit para sa electioneering, no, sa 2028 kasi alam nila na kung mananalo ang ikalawang pangulo na presidente talagang bubusisiin ito, no, at pwede talagang magkaroon ng problema yung mga magpe-prepare ng budget na to, lalo na kung gagamitin nila ito para sa 2028 election. So I think these are some of the some of the repercussions na kinakailangan nating maunawaan o maintindihan in relation to her early declaration. So I think mas magandang magandang political move, and as always, yung kanyang mga kalaban parang they were guessing, no, kung ano ba talaga ang gagawin ng ating ikalawang pangulo, kung magdedeklara ba siya o hindi. Pero maganda na ito nga natuldukan na yung mga speculations and that she already declared. Opo, at possible itutuluyan na talaga itong impeachment proceeding laban sa Vice President? Yeah, definitely, no. I think tuloy-tuloy naman ito. Pero makikita natin dito kasi ang halaga na makita natin dito no, unang-una is how the congressmen will react. Particularly na alam nila ngayon na talagang hahabol na ang ating ikalawang pangulo, and that syempre yung perception insofar as their constituents are concerned, yung kung may mga constituents sila na medyo sumusuporta sa ikalawang pangulo, they will have now to think twice, no, regarding signing the petition, knowing na malakas pa rin talaga ang ating ikalawang pangulo, at ito nga nagdeklara na siya, no, ng kanyang pagtakbo. So chances are we'll see how this will play out in the Congress. But the way I see it, yung mga dating bumoto, no, pabor sa impeachment, now I think they will have to really think twice, maybe many times before they will sign the petition. Kasi nga nakita nila na yung kakayahan ni VP Sara to make victorious yung kanyang mga supporters, no, kagaya ng nakalang elections. So tingin ko rito talaga yung political calculations ng mga congressmen natin, it should be in full swing, except for those na talagang very, very fanatic. Sabihin na natin na solid yung kanilang pagsuporta sa ating Pangulo, at gayon din naman sa dating speaker, no? So except for those people na talagang alam natin na identified na talagang supporters ng Pangulo, at saka syempre itong mga Makabayan bloc, definitely they will be voting in favor of the impeachment. Kasi wala naman silang ibang choice, di ba? At yung mga kongresista, yung mga opisyal na nagpahayag, pumirma doon sa impeachment noon, sa tingin mo magkakaroon pa ng tsansa po yun sila na makipag-alyansa dito kay Vice President Sara Duterte? At dapat bang tanggapin? Dapat bang makipag-alyansa ulit ang Vice Presidente po sa kanila?
I think it will boil down to the reason, to the logic of the reason why they signed the petition in the first place, no. Siguro nasa ano lang naman yan, nasa explanation ika nga, no. Kung ang explanation nila rito kaya nito pinirmahan because of the mounting pressure coming from the former speaker and yun na nga yung mga incentivizing mechanisms, no, na binigay sa kanila or inilatag sa kanila bakit sila pumirma, maaari sigurong maintindihan ito ng ating ikalawang pangulo, no, lalong-lalo naman na hindi naman talaga vindictive yung personalidad nitong ni VP Sara. So I think they will be able to understand, no, why they signed the petition last year, no. Pero I think what is more important here is kung papaano sila ngayon gagawa ng mga political calculations. And kumaga kasi pagka pumirma ka rito sa impeachment, at alam na nga na nagdeklara na si VP Sara na siya habol, sa mata ng mga constituents nila, ng mga supporters maaari rin ni VP Sara, para mong dinideny yung kagustuhan nila na piliin si VP Sara as a president. So indirectly, you're already making the decision for them nang wala pang eleksyon. Yun yung implication niya, no? At yun yung dapat naunawaan ng mga congressmen na to. And even the senator judges who will be sitting out in the impeachment later, they will have to realize na ito yung impact, no? So definitely may backlash effect yan. Merong balik at may balik yan sa kanila at yun yung kinakailangan nila rin maunawaan. Opo. Sa ngayon, nakikita po ninyo, magiging hindi ganoon kahirap para sa Vice Presidente yung kanyang pangangampanya dahil kilalang-kilala na po siya sa buong Pilipinas. At yung Duterte brand ay nandoon pa rin, epektibo pa rin po sa national scale, Professor. Yeah, definitely, no. Hindi magiging mahirap para kay VP Sara because yun nga, like you said, the name itself, no, and the legacy, the testament that they have built already for themselves is already there. Now it's really incumbent upon the opposition, especially if they're going to form a coalition just to defeat the vice president, and how strong this coalition will be, what is the narrative, the messaging of this coalition, paano ito tatanggapin ng taong bayan, lalong-lalo na kung ang ilalatag nilang pantapat kay VP Sara ay coalition ng administration tsaka ng mga progresibo, ng liberal, ng Dilawan at Piklawan. Alam naman natin for the longest time mayroon talaga silang history ng hindi pagkakaunawaan, ano, and then all of a sudden para lamang talunin si VP Sara, they're going to join forces together. So para sa akin medyo hard sell ito, no, hindi lamang para sa mamamayang Pilipino kundi maging sa kanilang mga supporters. Kasi matatandaan natin noong 2022 elections lang, ano, umilingaw-ngaw yung mga salitang never again, di ba? Anybody but a Marco, something like that. And I think it rubbed off to the supporters of Leni Robredo, no? Pero all of a sudden right now, biglang open yata sila sa pag-alyansa. So, I don't know how this will resonate to her supporters. Kung ito ba ay titingnan nila na bilang isang magandang hakbang tungo sa pakikipagkaisa, o ito ba ay pagtataksil doon sa kanilang mga sinumpaan at sa kanilang mga advocacy na pinaglaban 3 taon lamang ang nakararaan actually noong 2022, no, basically. So things like this, no, para sa akin medyo hard sell ito para sa taong bayan if ever they will be forming an alliance. So yun lamang kasi ang talagang nakikita kong direction para talaga makatapat sila doon sa puwersa ni VP Sara na Mindanao tsaka Visayas yung talagang solidong bloke niya, no. So it will be a regional or geographical alliance, no, between Leni Robredo, which is strong in southern Luzon, Bicol area, and ang northern Luzon naman kay BBM. At siguro may mga loyalist pa rin naman siya dyan sa bandang norte na maaring sumuporta pa rin sa kanya, no? But I think the true barometer here at saka yung dito talaga magkakatalo is in the NCR. Kasi ito yung syempre maraming botante pero hindi rin naman tayo solido na ito ay para kay BBM or para kay Leni o para kay VP Inday Sara.